Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po'y magsisimula na naman sa inyo ngayon. Magpapakita na nagmamagandang umaga at Papa Pete TV na nandito. Ako po'y nagbabalita para sa inyo na pag-ingatan nyo ang mga sarili nyo, mga kabataang babae, lalo-lalo na ng mga sanggol at na marunong, hindi pa marunong yan. Didi lang sa nanay, pero huwag kayong gagawa mga nanay na mga kasamaan. Hindi nyo pong hayaan na pabayaan nyo yung mga anak ninyo. Kung hindi nyo kaya, huwag na nyo gawin. Parang awa ninyo, maawa naman kayo sa pamilya nyo at sa mga magulang ninyo. So ano man yung inyong problema sa pamilya, lutasin nyo. Ako po yung nagbablog ngayon na nandito sa aking pagkakape. Na ano pa lang yun sa balita. May Jessica Casuho. Nakaka-rindi. Nakakilabot ng mga kabataan ngayon sa panahon nito. Walang bire mo. Kita mo sarili niya anak, binibenta. Alam mo ba yan? Kaya ang mga anak ko, pinag-iingat ko na rin. Mag-iingat sila, may mga apo. May mga modus pala ngayon. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid, mga kabisye. Eto na po, ako ngayon. Ibahin na naman natin ang ating istorya. Ito na naman tayo, magkakapi na naman tayong lahat. Magkapi tayo mga kapatid. Sana po ay mapaunlakan niyo ako sa aking pagkakapi. Dahil ito ay maganda. At ito po yung isa ay sa mga herbal. Pagkatapos ko magkapi, yan ang inumin ko. Kaya kakain na muna ako ng almusal. Kain tayo at saka mag-almusal tayo. Ngayon lang ako kumain ng may baboy pa. Sarap, may baboy pa ito. So, sana po panoorin nyo ang aking channel Papa Pete TV. Itong baboy na kakapon din ito, bahaw din kanin. Ang bago lang itong kape, ito naman hinihinit ko lang itong herbal. May papaya, mayroong tawag nito. Ano ba tawag nito, Be? Marami kaming halaman dito na mga kain sa bakuran ko. Yung papaya kasi masarap din. Hello. Kaya kayo, mga kabisya, ang galing yung mag-ano din ng sili kasi para sa high blood din yan. Kaya sa linggo, 2 beses. Kain tayo at almusal tayo mga kapatid. Ito kasi yung tuwing maga ko, ugali ko na kumain ng mga prutas. Mayroon na akong prutas, nakukuha. Dahil sa aming kahirapan, minsan prutas na lang. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkain na may baboy. So, ito na po. Dahil na po ako ang pinadalan. Bumili yung anak ko ang pagkain kahapon. Masarap pala yung ulam yung para sa kanin, no? Dahil natikman ko ito sa probinsya. Pinakain ng tatay ko na ni mama, yung nanay ko. Ganun to rin. Mais na
May papaya. Mabuti nga kamon. Ano ko yun? Ito hinog eh. Nun? Hilaw nun. Hilaw. Imaginin ko na lang daw na tuyo. Grabe na yung hirap namin. Probinsya. Hanggang ngayon pa. Hirap na hirap ako. Tanda na nga ako. Hirap pa rin. Kaya kayo may mga pera, huwag isayangin yung pera nyo. Kasi pagka naghirap kayo katulad ko, mahirap talaga. Kaya abang alagaan nyo yung pera nyo. Stop na may papaya. Nakakabisya. Mga kapwa ko na nagbablog. Huwag nyo kalimutan kumain ng mga prutas. Para hindi kayo manghina. Mula siguro itong mga ito. Manghina na ako kasi tambay ka na sa bahay. Mahirap ka na nga. Okay. Mahirap ka ng tambay ka pa. Hindi lang ako nakain ng baboy. Tama. Kapi kayo mga kapatid. Kapatid. Kain din kayo. Haluan nyo ng prutas. Kaya ang sili. Paalala lang ito sa mga kabataan. Mag-isip muna sila ng 10 beses bago nila gawin yan. Kaya kayo naman mga magulang, nagtitrigger kasi yung mga anak gagawa ng hindi karapat-dapat dahil sa baka meron kayong mga sinasabi na hindi dapat gano'n, dapat payuhan na lang yung mga anak nyo. Huwag lang magkaroon ng trigger. Kaya nagawa yun na sila na parang wala silang puwang sa mundo. Nakagawa na nga sila ng mali. Tapos, pagdating sa bahay, babanatan yun ng babanatan ng salitang hindi maganda. Kaya, sana, uminahon kayo mga magulang. Imbis na nagkamali na nga sila, dapat na lang itama na lang ninyo para hindi niya gagawin yung dapat katulad niyan, binibinta yung bata. Hindi yan magtitrigger yan kung hindi pinagsasalitaan ng mga nakakatanda, ng mga kapatid. Hindi mo siguro lahat na mga magulang na binibinta yung mga anak. Kasi sa totoo lang, pagka isang beses kasi lang magkakamali, lahat kasi nila lahat na ng dapat hindi na dapat ganun na although mayroon naman talagang gumawa ng ganyan, yun na lang po. Pero yung mga nasisisi na hindi na gagawin, hintuan na po ninyo ng pagsalit. Ang gagawin na lang po ninyo na ang pasalamat na lang tayo sa Diyos na nagbabago rin siya. Kaya ako, ang payo ko sa inyong lahat, maging sino man kayo, payuhan na lang po ninyo, huwag na inyong husgahan. Huwag ninyong i-judge kasi pangit Sa bandang huli, din natin magkaroon tayo na analyze na mali pala tayo, nagsasalita tayo na hindi pa natin alam ang punot dulo. Kaya po, sana po, ako'y isang ama na gano'n man nangyari sa aking anak. Pagpapayuhan ko na lang siya na huwag na niya ulitin. Kasi ako na lang po ang magpapakulong sa kanya kung uulitin niya. Kaya po ingatan natin ang ating mga sarili. Lalo-lalo na po kayo mga
matataas na ng pagbablog. Huwag kayong magpapabaya sa inyong sarili. Kumain kayo. Huwag kayong maging katulad ng isang mahirap na tayo dati. Tapos babalikan na hindi kayo kakain. Magkaroon kayo na ulcer. Kayo din. Sayang yung pagbablog mga kaibigan, di ba? Kumain kayo bago kayo mag-vlog. Tsaka magkape. Masarap magkape. Di ba? Pinakamasarap sa lahat na ito namang kasabihan naman na sana ang pinakamasarap sa katawan mo na pinakamasarap kamutin. Sige ayoko sabihin, bahala ka sa katawan natin saan ang pinakamasarap kamutin. Nga, i-comment nyo sa akin. Kaya, ganun pa ang pinakamasarap sa atin. Huwag na natin palalain ang mga bagay hindi dapat palalain na mga nakikita naman natin kung ano yung nararapat. I-ano na lang natin kasi mahirap yung maano pa sa madla, kahiya. Maano lang kayo ng papaya, masarap pa. Ang pagbabalita naman yan mga yan kasi sila babalita lang yun. Minana ko lang wala na yata. Kaya kayo, kumain na lang kayo ng papaya at magkape. Huwag nyo kakalimutan doon maga. Dasal. Nagising pa tayo. Hindi na kilimutan na kumain din at magkape. Yan ang tumpak. Pinakamasarap. I love you all. Huwag niyong kakalimutan din na panoorin ang aking Papa P TV dito sa aking channel. I love you all.